Yan, nawala yung mga ano ko, analysis ko. So, di bale, i-clear naman natin tong, mas maganda, mas clear yung chart eh. Na-delete yung mga ano, mga charting ko. Wala, nawala siya. So, OB oh, OB. Okay, OB. Ito po kasi nangyari dyan, no? So, titignan natin yung price action sa 4H time frame. So, yung previous data, dito yung swing breakup structure niya or change of character. So, lalagay mo ngayon dyan, 4H choke. Diba? Meron na ata ako dito. Ito. 4H choke. Yan. So, kapag may choke, possible mag-change ng trend. So, kung mapapansin mo dito, di ba umaakyat siya itong sa left side. Tapos, sumakyat. Sumakyat. Then, na-break niya yung previous low dito. So, possible na mag-change ng trend si gold. From uptrend to downtrend. So, ang kukunin mo ngayon dyan, na swing high is itong pinakataas. Kaya mo dyan 4H high, 4H low. Ayan, shout out sa mga bagong pasok sa ating live. Ito ngayon yung current market structure mo sa swing, mga swing area. So itong nakikita nyong akyat na to, ayan, umaakyat siya, di ba? Nagre-retrace lang siya pataas dito. Pero kung mapapansin nyo, after ng breakup structure, nag-pullback na yung price dito sa order block, tapos hindi niya na na-break tong previous low na dapat ma-break niya sana para i-continue niya yung bearish order flow. Since yung price hindi niya na-break yan, so possible dito lang yan mag-ranging sa area na to. So ito, kapag hindi niya kinuha to, itong low na to hindi nakuha, yun nga, akyat muna siya dito sa taas. Akyat muna siya dito siguro sa taas bago siya bumaba ulit. Tapos ito yung mga liquidity niyan. Okay, yan yung analysis ko po dyan based sa swing market structure 4H. Tapos, ito, internal structure ang tawag dito. Yung sa loob ng swing market structure mo. So, ito yung nangyayari sa loob. Meron ka ditong 4H internal choke. Tapos, nag-retrace na siya dito sa BG, sa baba. Ayan, nag-retrace, di ba? So, after niya, ito, kunwari, ito, na-break, change ng trend, up. Tapos, nag-retrace sa baba. Then, na-break niya ulit itong previous high mo. So, meron ka na ditong 4H breakup structure or 4H boss. So, ang possible niyan, baka mag-retrace or pullback yan dito sa ayan, dito sa level na to ng 4H OB or dito sa 50% ng Fibonacci retracement natin tool. Tapos itong week na to, liquidity yan. Liquidity, kulayan natin ng red target area. Okay, so ngayon ang internal market structure mo sa 4H is ito. So bullish siya sa 4H sa current market structure niya. 4H low mo. 4H low. Tapos ito yung 4H high. So ganyan lang ako market structure. Mag-analyze ng chart. So ako expect ko yung price bullish. Since bullish siya sa current market structure niya, baka dito yan mag-retrace tapos umangat. Okay, since bullish ka siya. Pero pag yan, ito yung ginawa, bearish na yung bias. Okay, yan po yan. Okay, so nakuha na natin yung market structure sa 4H. So bullish tayo sa 4H. Ngayon, sa 1H time frame, ano ba yung bias? Sa 1H, ano yung papansin nyo? Sa 1, uptrend ba or down? Yap, anong tamang sagot? Tignan natin kung active kayo. Anong current market structure ang meron ngayon sa 1H? Uptrend or downtrend? Ayun o. Ano kaya ang market structure to? Si Ronald Tampos, uptrend pa. Tama, uptrend po yan ngayon. Sa 1H to, pinaganahan ako mag-explain pag maraming active. Yan, so, ngayon, ang current market structure H is uptrend, 1 uptrend. Therefore, malakas yung trend ng markahan natin, yung 1H breakup structure natin. Ito, kung mapapan, nagka-breakup structure sa 1H, retrace ngayon yung to, dito sa area na to, as umangat. So, dito, nag-retrace siya na sa 1H OB. Sa 1H OB, di ba, nag-retrace siya. Sabi ni Sir Rolando, Sir, saan ka po ngayon? Ba't wala ka na sa pink? Nakuha tayong ngayon? Dimension. Iba-iba tayo na dimension. Para iba-iba yung natin, ambience natin. Ngayon, ito yung current market structure po niya. So, bullish siya sa 1H. Pass order block para balikan niya. Ito yung kukunin kong 1H low. Ito sa baba. So, tingnan natin kung retracement na ba to. Ayan, so hindi pa naman siya natama sa 50%. So, wala pa yung retain ko dyan. Bababa pa yan dito sa 1H OB kasi dito merong mga liquidity dito. Ayan, liquidity itong sa ilalim. Ito liquidity po yan. Ito po order block. Ayan. So, ito 1H OB.
Ako, ang bias ko dito, bumaba siya dito. So, interested ako mag-sell, pababa. Tapos, bahala na si Gold kung saan niya gusto pumunta. Ang importante sa atin, ma-maximize natin yung move niya at makapag-profit tayo. Yung importante sa akin. Hindi ako mapufomo kung ano yung malakas na move na gawin niya after natin mag-trade. Ang importante sa atin is kumita tayo based sa analysis natin. So, wag tayo mapufomo kapag wala pa tayong setup. Kasi yun yung minsan na kapag violate mo yung rules mo, i-violate ka ng trading mo. Right? So, ito po yung ano niya sa 15-minute time frame naman. 15-minute time frame, 'di ba? Ang dami nating time frame. Ang tawag po diyan is multi-time frame analysis. So, lahat ng time frame i-check mo. Titingnan mo kung align ka ba sa mga higher time frame. Kung saan ba punta yung current market action or current price. So, ito ngayon yung 15-minute low ko. Ayan, 15-minute low. Ito yung market structure niya sa 15-minute. So, bullish siya sa 15. Nag-grab dito ng liquidity. Itong may wick dito na grinab niya tong wick dito sa dulo. So, kinuha niya. Ito, meron ditong FBG. Markaan natin yung mga potential na balikan ni Gold mamaya. Baka sa ni Cedric, multi-time frame correlation. Tama. Sabi ni Sir Dennis, buy na now. Sabi now. Now daw, buy. Ako po, hindi pa ako magbabay. Baka mamaya pa onti. Mabagal pa yan kasi meron tayong parating na news. Tingin ko lang, based sa kutob strategy ko, kutob analysis, babalik yan dito sa unmitigated order block. Minsan effective yung yung mga kutob-kutob natin. Meron ba dito nagamit ng kutob? Meron ba nagtitrade ba kayo dyan ng mag-isa? Ha! Huling-huli yan. Tulo yan, flood. Flood sell tayo yan. Ngayon ka lang nakanood, bro, Cedric. 10-minute OB. Yun, si Sir Care, kutob. Kutob din ang gamit. Kutob strategy. Ikaw rin ba, Sir Joy? Kutob. Wala namang masama sa kutob. Minsan, tumatama talaga yung mga kutob natin, Hello, Sir Albert. Ngayon ka lang po ba nakapasok sa live ko? Ang maganda sana niyang price action is ganito. Wala pa kasing na-break dito na 15-minute low Baka mag-liquidate muna yan ng mga nag-sell na dito. Tapos dito aakyat, tapos taka siya bababa. Tapos pullback, tapos baba. Tingin ko ganyan Tingin ko lang Tsaka ba nahulog, Sir Bong, sa kutob? Napanood mo ata, Sir Albert, yung ko yung mga buy at sell ko sa Bisaya, hanggang dyan lang. Effective yan pag may dasal na. Hula-hula lang ba? Hula-hula. Hindi, sa naman kasi, sa forex trading, wala naman talagang tama't mali sa ating mga traders. Nagkakamali lang tayo kapag na-trigger na yung emotion natin. So, dun lang talaga tayo na nadadali ng trading. Kasi wala namang, lahat ng strategy nag-work. Pinakamahirap lang talaga yung, parang naka-hold ka, Sir Joy. Ka nag-buy, saang area ka nag-buy? Nga pala, sa mga nakasabay sa akin since Monday, kung naka-profit kayo hanggang kahapon, I recommend i-minimize nyo yung lot size nyo or position. Huwag kayong mag-overconfident na dagdagan yung risk nyo or position nyo. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo matatalo. Kasi 'di ba winning streak tayo. So, yung SL natin nandiyan lang yan sa tabi-tabi. Hindi natin alam kailan mangyayari. Kaya dapat meron pa rin kayong proper risk management, okay? Mamarkahan ko na yung natin, sell Mamarkahan ko. Sell. Yan. Diyan tayo magse-sell. Tsaka dito. Diyan ako interested mag-sell. Napanood mo, Sir Marco, yung ko? Buy. Nilagyan ko lang siya ng Kasi instead of one position, damihan natin yung position natin. Pero, di-divide mo yung risk mo. Kasi, kunwari sa akin, instead of one lot lang ilagay ko, diretso one lot, divide ko na lang. Para may thrill sa akin, tsaka mas maganda ko makuha yung yung value ng price ni gold. Ay, si Vin Peralta, manonood na lang daw. Para may hold din Marami ata kayo naka-hold Saan po ba kayo naka-hold? Sa buy? Ay, tama, buy ba? Buy?
Bali kita ng buy at sell ko, Sir Marco 3411, 3409, 3411. Saan ba yun? Dito ka nag-buy sa taas kasi nga meron ditong chok. Ito may OB nga OB. So, pwede ka nga mag-buy dyan. Pero dapat na SL ka na dyan. Kasi laki rin ng range. 40 pips. Pwede pa, 40 pips. Ako po, ang buy natin is dito. Dito ako interested mag-buy. Markahan ko na rin dito. Yan. Dito sa ilalim. Gawin natin itong kulay blue. Blue. Bye. Diba? Bye. Babay tayo dyan mamaya. Bye. Yan. Dito ako sa 1H yung area ko. Pag naabutan natin mamaya, dyan tayo maghanap ng buy. Naibit ka, Sir Carlo. Ito kasi trap to trap. Itong move na to, trap lang yan. Meron kasi ditong liquidity. Ito, liquidity siya. Liquidity yan. Tapos, may OB pa dito. Nakaabang. Kung ako iti-trade ko yung 4K at 5K, siguro komportable na ako mag-trade niyan ng 0.02 lot size. Tapos mag-5 position ka. 5 position sa first entry natin. Tapos pag umangat siya ng 10 pips, add ka ng another 5. Siguro hanggang 5 to 15 position. Depende sa SL range natin. Ako, chinecheck ko muna yung kung magkano tingin ko matatalo sa akin Depende sa layo ng SL. Kung malaki po capital nyo, gumamit kayo ng pinakamababang lot size if kaya. Para hindi maapektuhan yung trading psychology nyo if ever na nag-against sa inyo yung analysis nyo. Or kapag natamaan yung SL. Para makakapag-trade ka lang with peace. Bye. Pag-tripan ko kaya to, buy lang ako. So nyo manood lang muna habang entertainment. Wala pa tayong trade. Mga na lang tayo. Trip lang tayo, trip. Wala pa naman 0.01 lang ako. Buy lang ako, buy. Trip lang. 0.01. So, abangan ko siya umakyat dito. To sa FBG. Hanggang dyan ako, TP ako dyan sa hanggang red line na yan. Yan. Diba? Lagyan natin 5 yan. Malupit yan. Wala pa akong official signal. Trip ko lang yan mag-buy hanggang red line. Para ma-entertain muna kayo habang waiting sa POI natin. 0.01 lang lot size ko. Natin magiging outcome. Sunog! Si Sir Migs. Nag-all in. Pasabay ng trip. Lang yan Hulalisis ko lang yan Hulalisis lang natin yan. Tadtarin ko na yan ng buy 0.01 lot size lang naman tayo. Bye. Ang gigil Sabi ko 5 lang Okay, positive na tayo ng $0.96. Okay. Let's go. Give me 20 pips. Nag-buy ako, attorney. Trip ko lang yan. Wala pa akong official signal. May OB nga nakita ko bigla sa gilid. 5-minute OBN. Pero magbe-base ako sa 15-minute OB. Meron dun sa taas. Yan, pag nababa, may chance ka pa mag-buy. Di ba? Ayan pag nababa. Ibig sabihin, binibigyan ka ni Gold ng chance, bumili ka pa, sabi niya. Ibababa ko muna to, dagdagan mo yung buy mo. Ayan binababa niya po. Negative na ako ng ayan, positive ng 46 cents. Ano kayo sumabay kasi hindi ko pa to tignan ko lang kung aabot siya dito sa red line. Tingin ko aabot naman, may hit yan kasi may FBG sa taas Ito, may FBG dyan Pitikin niya yan. Tayo? Kita muna tayo ng 500 pesos. Panggas. Bye. Boom! Uy, positive congrats. Lang yan, Sir Tan, yung buy ko hanggang 3-4-11 lang yan. Pag na-hit yan, out na ako dyan. Ayan yan, close all ko na yan. Boom! Easy $30. Ganun lang. Ganun si Gold. Kapag nakikita nyong naangat, magbabay lang kayo. Nag-react siya sa red line. Ayun bilang bumaba. Buti naka-close na tayo. Sabay-sabay lang kayo sa trip. Grabe, ang bibilis ng kamay nyo. Sabay kayo. Ano ba kayo ngayon? MT5 din sa monitor. Sa laptop or computer. Pag doon scalp. Pakit na siya sa POI natin. IMT5 sa PC. Hindi pwede dito sir yung kumukurap ka. Dapat Rolando. Wow, nakapitik. Bias ko attorney, sell. Maya dito sa sell area ko. Tsaka dito sa mag-aantay pa ako ng konti agad ako magsisell. Antay tayo konti. Iba dito kapag mabilis yung kamay Sabay agad Hindi pa tayo magsisell, malayo pa. Wala pa siya sa 15-minute OB. Tsaka mag-aantay pa ako ng 5-minute candle close kung magdo-doji siya bago ako mag-sell. Kapag naghahabol kayo ng buy, share ko lang, tip ko lang. Check niyo yung left side. 'Di ba umaakyat si Gold? Check niyo yung left side kung merong FBG. Ito may FBG kasi kaya interested rin ako mag-buy saglit.
Kasi alam ko, i-feel niya yan bago siya mag-react yung price do. Kaya nagtadtad ako ng buy. Scalp lang ako attorney ng buy. Ngayon, kapag habol ka ng buy, kunwari nakita mo umangat, ay umangat, baka habol ako ng buy. Kapag tumingin ka sa left side at walang F, huwag kang hahabol ng. Baka ma-fake out. Yun lang, tip ko lang sa inyo yun. Pag hahabol kayo sa sell or buy, check nyo yung left side kung merong fair value. Wala, wag na kayo ulam. Meron na sir, pangulam. $4 na kurot. Welcome sa ating mga new members. So, 90 na tayo. Taga saan po kayo mga bagong dating? Di ba nag-react? Di pa ako mag-sell. Sa ano po, 15-minute time frame. Tingnan nyo kung may FBG sa left side ng current market action. Sa 15-minute time frame kayo maghanap ng Metro Manila si Sir din. Metro Manila lang rin ako. Palagyan palag tulats. No risk, no Ferrari. No Lamborghini. Wala pa po akong signal, nag-ano lang ako, test buy lang. Sell ang bias ko kapag umakyat si gold dito sa taas, 15-minute OB dito. Nag-try lang ako if aakyat siya dito sa taas. Kasi dito, nag-grab na siya ng liquidity dito sa baba. Baka mag-grab pa siya dito sa taas ng liquidity. Let's see. Ready na tayo mag-risk. 2 minutes bago mag 8:30. Pag nag 500 to 1,000, close, manual close ko yun. Abutan ako ng news na fake out ako dito. Kaya mo yan, sir. No risk, no Ferrari. No Ferrari. Buy ako pataas. May mga pasimpleng sumasabay sa akin dito. Kumukurot-kurot eh. $6 oh. Ubi ata. Tama ba? Am I correct? Mitigated OB 5M. Okay, mayroon dyan 5M OB. Siyempre, kung iti-trade ko yan, nandito yung SL ko nyan. SMC trader ako eh. Nandyan no, sa taas oh. So, ang gagawin ni Gold dyan, kukunin niya yung SL ko. So, TP, pwede tayo mag-TP dito. Yan, dyan. Sa 3417.82. 3417.82. Pagdalit ko itong isa. Yan, 3417.83. Palag na yan, kurot-kurot lang. Tamang kurot-kurot lang muna tayo ngayong Friday. Ayoko pa mag-sell, Sir Kevin. Sa taas pa ako magsisell. Kapag may confirmation, magsisell na ako. Wala pang confirmation eh. Tamang sabay lang. Ano lang kayo, nod-nod lang kayo sa kurot-kurot. Welcome po sa mga nakakurot-kurot ngayong Friday. Kung okay na kayo sa kurot-kurot nyo, pahinga na kayo kasi 9 PM na rin eh. Extend siguro ko hanggang 9:30. Yan, extend tayo hanggang 9:30. Ang pangit lang ngayon dito, umihina na yung niya, bullish candle. PM pala, lalakas ulit volume yan. Puro 10 tips ako na madami. Wow, congrats po. Baka abutin tayo madaling araw, Sir Tan. Pag-aabang tayo ng sell. Abang wala pa, kurot-kurot muna tayo. Nung buy. Diba? Kurot-kurot lang. Bye. Pag bumagsak, aray. Grabe naman yung 6 AM mo, boss. Sabado na yan eh. Sabado na market niya. Wow, Vladimir oh, 65 USD. Angela, 96 na. Sana all nakaka-out na. Angela, $96. Solid ah. Sumabay ka sa akin, Ma'am Angela, sa mga buy ko. Pati si Sir Vladimir. Thank you yan, 9 PM. Pag yan, umangat. Iko-close ko na yan. Ayan oh. SL Hunt, tapos close ko yan. SL Hunt. 3417. Sige, SL Hunt mo yan, gold. Okay. Bye. Sige, SL Hunt. Kaya ba, SL Hunt yan eh. Tamang kurot-kurot lang for today's video. Pitik. Pag pinitik, close na ako. Pag pinitik ni Gold yung red. Tagal na patikin. Okay na ako dyan. Whew! Close na ako, close. Ay, nako. Meron bang naka-profit sa inyo ngayon sa mga buy natin? Naka 50 USD, Sir Ker. Ay, chika yan. Naka-profit kaya. Si Sir Mark, oh, nakakurot din, oh. Yan, welcome sa mga sumabay. Buy pa ako isa eh. Greedy, ano? Grabe naman, $99. Ayun, pangbala natin yun. Kay Sir Carlo, naka $6 si Michi. Oh. Pag sasabay kayo sa akin, ano lang kayo, be alert.
Pag sinabi kong close, kunwari, nag-draw down tayo. Pag sinabi kong close na ako, close na rin kayo. Huwag na kayong mag-hold. Sabayan nyo lang ako. Tapos pag sinabi kong out na ako, out na rin kayo. Kasi may mga ano ako dyan parang point. Bye 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 bye. Basta ating bye 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 today. Sayang lang, wala akong na signal sa ano VIP natin Kanya tong red line. Sa profit nyo, mag-ano na po kayo. Out na kayo. Na makapahinga na rin kayo. Ay, di ko na kaya ng 11 PM. Mahirap babad sa chart, sir. Kumatay. Pero dati hanggang nga ako mga 12 ganyan. Scalping lang. Minsan pag malayo yung mga setup, huntin lang natin yung mga FBG tas mga wicks yan, hahantin natin yan. Sa 15-minute time frame kasi bullish pa rin siya. Wala pa siyang choke. To yung 15-minute low natin lang nung price. Nag-liquidity grab lang siya dyan. Ito sa baba. Tapos, kinontinue niya na pataas. So, bullish rin sa 15-minute time frame. Wala pa tayong choke 15-minute. Ganyan sana. Tapos ganyan, no? Ngayon, ito kasing order block na to, feeling ko, manipulation to, na baka in-continue ni gold yung price pababa. I-fill niya tong mga FBG dito. $52 sa buy. Uy, nabinyagan yung day 1 ni Sir Marco. Ngayon ka nag-join, di ba? Uy, ang pinang member. Yung iba dito nag-join, nakita yung bye ko. Zer Yang, bagong join lang yan kanina. Naka $25. Wow. Sana wala na kayong floating buy Pag nag-out ako, out na rin muna kayo. Huwag na kayo makulit pero malupit. Uy, malilate late na ata tayo sa sell. Pag dito nag-pullback, late na tayo sa sell. Lang yan, aangat pa yan, tinan nyo. I-mitigate niya pa tong OB dito. Nag-touch na ba dito sa OB? Wala pa hindi niya pa minitigate Oh. Tingin ko yan, manipulation. Kunwari magsisell na siya. Ayoko na mag-bye. Nakaano na ako, nakakurot na ako ng maayos-ayos. OB, magre-risk ako dyan. Siguro let lang pala. Risk ako mga 50 pips. Okay, 50 pips risk ko dyan. May bahala naman ako kanina Or at least, mag-wait ako ng confirmation. Sabi ni Sir Marco, di pa kota. Sell naman. Sir Joel, di sumabay. Retest area, talaga, 6 and 7. Tapos, bye ulit. Sabi ni Sir Ronald naman. Sir Elson, first time ko kasi makasama sa live mo, sir. Ikaw lang kamo Sa susunod, totohanin ko na din sumama. Kutob moves mo. Kutob. Minsan effective talaga yung kutob natin. Basta pag nag 0.10 lot size ako, confident ako dyan. Pag 0.01 lot size lang, lang yan, parang try ko lang. Pag 0.10 lot size yan, medyo aggressive ako dyan. Aggressive move na natin yan. Tapos 5 position. Risk entry ko, ibig sabihin, magsisell agad ako kapag nag-touch yung price sa 15 MOB. Confirmation entry na mas okay yung rate natin na medyo magtitipi tayo. Kailangan mag-antay tayo ng doji candle na bullish na nag-i-indicate na umihina na yung buying momentum ng mga buyers. So, yun yung confirmation entry ko doon. Or choke na tinatawag, ganyan. Ngayon, risk entry lang ako. Sell agad ako sa 15 MOB. Sell. Risky sell yan kasi wala pang confirmation. Ngayon, kung gusto nyo ng maganda-gandang confirmation, wait tayo ng bullish doji candle. Pero kung gusto nyo mag-risk, pwede na kayo mag-sell since that's 15-minute order block. Pero risky yan since wala pang 15-minute choke. Analysis ko lang na possible pa siya bumaba kasi may FBG. Okay ang analysis natin. First TP dito sa area na to. Second TP dito. Third TP ito na sa FBG. Alright. Send natin sa... Ay, mamaya mag-send ako sa VIP kapag may confirmation entry na tayo. Doji candle. Doji bullish candle. Pag wala pa akong signal sa VIP channel. Kasi risky pa yan Risky entry yan
Baka umangat pa yan hanggang... Yung mga nag-profit kanina, kung okay na kayo sa profit nyo, huwag na po kayo sumabay para happy pa rin ang inyong Friday. Para wala na kayong risk. Target price pag bumaba, inaantay ko sa doji candle na bullish bago mag-sell yan. Sa mga conservative trader, wait tayo ng doji candle. Pag nagka-doji candle dyan, mag-add ako ng position. Pag wala, yun na yung pinaka-risk ko, first entry ko. Ano ba matatalo sa akin dito if ever? Talo ko dito ng 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano ba yun? 50 times 7. Yeah, talo ko ng 350 dito if ever hindi umayon yung analysis ko. Ganyan lang kapag magte-trade. Dapat alam mo na yung risk mo bago ka pumasok. Sell ako, Ma'am Badang. Sell. Pag nag-doji candle close to, mag-add ako ng sell. Ito. Pag yan nag-close ng ganyan, add. Close yan ng ganyan, wala na, di na ako mag-add. Risk na ako ng $350 dyan. Nakakurot ako kanina ng 700 So kahit matalo ako dyan 350, may matitira pa rin. 736 minus 350. Yan, positive pa rin ako ng 386. Sa mga kurot-kurot natin na buy kanina. The doji candle, possible signal to. Sell signal talaga. SL po dito sa signal ko sa VIP. Kung hindi ka pa naka-enter ng sell kanina, 3424. Kapag may confirmation sana. Plus lang yan kapag doji since wala pa tayong 15-minute choke. A plus yan kapag may 15-minute choke. Yan, di mo na ako nag-add ng position ko. Wala pa. Opo, kapag naka-live ako, nag-wait na ako mag-TP. Pero ngayon, overtime na tayo ngayon 9:20. OT. Kaya po may 15-minute OB sa taas. Yung order block kasi, sa smart money concept, yan yung parang hedging ng big banks or big players sa market. Kapag may ganyan, nakita kayong ganyan, biglang nag-up, ibig sabihin may manipulation na nangyari dyan. Nag-buy muna sila, tsaka sila nag-sell ng malakas. So ito, kapag unmitigated OB, ibig sabihin yung hedging nila dyan, hindi pa nila na-close yung position nila na buy. So habang nababa yung price, floating loss pa rin sila dito. So yun yung concept behind order block. So ang gagawin nila dyan, babalikan nila yung OB para i-mitigate, i-close nila yung position dyan, tapos continue na uli nila yung trend pababa. So ganun yung explanation behind order blocks. Based sa pagkakaintindi ko. Pag nakita kayo ng mga last up candle before the down move, yan, last down candle before the up move, order block ang tawag doon. TP natin, ang TP1 3409.75. Ayan 3409.75. Yan yung TP1 ko dyan. TP2 3404.27. TP3 3401.90. So yun ang natin dyan, setup. Tulo mo na yan, Goldie. Kapag yan, ang next move ko dyan, kapag yan nagka-chok, tapos umangat, add ako ng sell, pababa ng TP1. So that's my trading plan. Ongoing yung sell ko po sa gold. Na-accept na siya. Wait lang. Okay. Nangyari na kay gold. Parang mabagal na mga gantong oras eh. Pag magte-10, parang mabagal na no? Overtime na tayo. Baka na yan, big players yung order blocks.
Yan yung tinatawag na footprint nila. Footprint. Smart Money Blueprint. Tulog na ba tayo? Bawi na lang tayo sa Monday. Out na tayo? Out? Tingin nyo ba? Kasi naka-profit na ako kanina eh. 10 hanggang 10. Final ko ano yan. Final waiting ko na yan hanggang 10. Tapos mag-set na lang ako ng SL. Sa Monday natin tignan. Hindi na ako mag-McDo, Tito. Kumain na kanina. Bago mag-live. Sige, akitin mo yung FBG. Dagdagan kita. Kala ko, kainaman mo ako ah. Tumungtong ka sa FBG. Dadagdagan kita, boy. Tumungtong na siya sa FBG. So yan, kapag lumipad dyan, tulugan na tayo. Ganun talaga. That's life. Bumagsak. Pag di yan tumulo, next week na po uli yan. Mga Monday. Retrace yan sa Monday. Retracement. Pag Monday, possible kasi mga retracement talaga. Price range ng FBG. Ano po yan? 3,420. Tapos 3,421. Yan, mukhang aangat nga si Gold. Pag na-SL tayo, wala na, tulugan na tayo. Nag-position ka po ba, Jomi Buenafe? Nag-buy ka po ba? Ay, nag-sell ka po ba? O nanonood ka na lang kasi nakatipi ka na? Pahinga na tayo. Siguro gano'n na lang next week. Tapos, ang trading time lang natin, 7 PM to 9 PM. Yun yung time window natin para maghanap ng moves. Makakatch tayo ng moves. Lista ko yan. I-journal ko yan. Kapag 9 PM onwards, no trade na tayo. Okay. SL ko po, 3,423.28. Then, out na ako. Ayan, lumipad na nga. Okay, yun. Out na ako, guys. Out na ako. Monday na ulit tayo. So, hindi nag-workout yung plan natin na sell. Hopefully, nakasabay kayo sa ating buy para meron kayong buffer or backup in case na sumabay kayo sa sell. Profit pa rin ba kayo? Kahit nag-SL tayo ngayon. Akin from $700, 97. Sino sa inyo ang nandito pa na nag-profit? Net profit. Monday to Friday. Nag-net profit ba kayo? Net tayo. Net this week. Yun. So far yan. Ito yung profit natin this week. So congrats sa lahat ng nakasabay sa atin this week. See you all next month. So September na next month, another trading month. Kaya nga Tordi sayang na-udlit yung ano natin, winning streak natin. Lumipad Bulin ko kaya ng buy to ngayon, no? Buy ko kaya to. Bill, masisend ba yan dito sa chat? Ito, pakita ko sa inyo. This week. Kita ba? Kita sa video. Profit natin this week. So yan, sana nakita nyo, no? Hindi kita. Maliit lang. Diba, send ko na lang sa Telegram natin. Sige, yun lang. Pahinga na kayo. Happy weekend everyone. Ingat kayo sa mga lakad nyo ngayong weekend and once or family. See you all on Monday. Bye-bye.